Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ng kaniyang kasuotan at parang lantay na lana ang kaniyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000 bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kaniyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinadasal natin, sumasampalataya ako sa Diyos Ama na may likha ng langit at lupa at lahat ng mga nakikita at mga hindi nakikita. Ang ating Diyos ay may likha ng lahat, kasama na ng mga anghel, mga hindi nakikita. Sila ay espiritu na hindi nakikita, pero sila ay ang mga nilalang din. May 3 anghel na kilala natin ang kanilang pangalan sa Biblia. Si Miguel, si Gabriel at si Rafael. Ang kanilang pangalan ay ayon sa kanilang misyon. Si Miguel ang tagapagtanggol, si Gabriel ang tagapagbalita, at si Rafael ang tagapagpagaling. Dahil sa kanilang mga misyon ay mahalaga, kaya tinawag silang archangel, nangungunang anghel. Ang mga angels at ang mga archangels ay mga katulong natin. Gumagabay, pinalalakas at ipinagtatanggol nila tayo. Kausapin natin sila at tingin ang kanilang tulong. Sa ating pagbasa, narinig natin ang tungkol sa isang archangel, si Miguel. Ipinagtanggol niya tayo laban sa dragon na kinikilala din na Diablo o Satanas. May mga kakampi si Miguel at may mga kakampi din ang dragon. Sa makalangit na digmaan, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon. Talunan ng demonyo, kaya huwag tayong matakot sa kanya. Yan lang ang magagawa niya, takutin tayo. Nagtagumpay si Miguel at ang kanyang mga kasamang anghel dahil sa dugo ng kordero, ang dugo ni Kristo. Walang magawa ang kasamaan sa tagumpay ni Jesus. Kapag tayo nasa panig ni Kristo, nasa panig tayo ng winning team. May mga tao ngayon na nagdududa sa pag-iral ng mga anghel. Katang-isip lang daw ito. Pero hindi natin maisasantabi ang nakasulat sa banal na kasulatan
na mayroong mga anghel na naglilingkod sa tao at may mga arkanghel na pinakakatiwalaan ng Diyos na mahalagang misyon para sa atin. Hindi rin natin maisasantabi ang karanasan ng maraming tao na natulungan ng mga anghel. Talagang may mabubuting espiritu na tumutulong sa atin. Dahil sa sila ay espiritu at tayo ay may espiritu rin, may kaluluwa tayo, maaari tayong makipag-communicate sa kanila. Kausapin natin sila at tingnan natin ang kanilang tulong. Arkanghel Miguel, ipagtanggol mo ako sa diablo. Arkanghel Gabriel, palagi mong itanim sa puso ko ang magandang balita. Arkanghel Rafael, iligtas mo ako sa anumang pangangatawan at espiritual na karamdaman.